hiningi, amen, automatic mo natanggap si Kristo nung ikaw po ay nanampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos. I hope sila Juliet ay nakatanggap ng maraming salita ng Diyos. Amen. That's good. Very good. Amen. Also, we discussed last week, not only si Kristo ay nanahan sa iyo, si Kristo din, ikaw din ay nanahan kay Kristo. Sarap naman yun. Ikaw ay nagiging nanahan ka kay Kristo. Nung ikaw ay naligtas, si Kristo ay nagiging membro sa iyo. So, meron kang witness na nasa loob po sa iyo. Yun yung Spirit of Christ. Nagiging membro sa iyo. At instantaneously, at the same time, paano nangyari yun? Kalokohan yan foolishness yan Hindi. That is, kaya nga faith Kaya nga you have to believe it. Siya din ay naging kaparti sa'yo. Nagiging miyembro sa'yo. Paano nangyari? Hirap naman nun. Mahirap talaga. Hindi mo nga masagot paano ka ginawan. Paano nagkaroon ng langit? Paano nagkaroon ng hangin? Ang dami mong question na hindi mo masagot, yet you believe. Hello? Pero paano nangyari yun? Dahil may namatay, bayad sa iyong kasalanan. Kaya naging posible yun, lahat ng iyo. So si Kristo din, ikaw din ay nagiging kaparti kay Kristo. Let's go quickly with those verses. Go to Ephesians 5:30, please. Ephesians 5:30. Okay, sige po. Basa. Ephesians 5:30, for we are members of His body, for His flesh and of His bone. So, nung ikaw ay naligtas, you are member of His body, of His flesh, and of His bone. So, si Kristo ay naging membro sa iyong katawan. Una, Christ in the believer. Pangalawa, ang believer na naman naging membro sa katawan ni Kristo. Paano nangyari? Nilagay ka sa katawan ni Kristo. Paano ka nilagay? Pinautismuhan ka or plinans ka, inimmerse ka, you are put in the body of Christ.